To give us the Word of God, let's welcome our beloved church pastor, Pastora Diwani Oliva. Praise God! Isang malakas na palakpak! Masayang palakpak! Hallelujah! Amen! Parang palakpak po yan, ang pagod na pagod sa buhay. Parang ang bigat-bigat ng pinagdadaanan. Pwede ho bang ang palakpak na to ialay natin sa huling linggo ng taong 2024? Tumayo po tayo, mag-standing ovation po tayo. Papalakpak po tayo. Teka muna po Papalakpak po tayo ng 60 segundo na kung saan habang nagpapalakpak tayo, nagpapasalamat ang ating puso, isip at kaluluwa sapagkat ang Diyos ay patuloy na nagtatawid araw-araw sa loob ng 2024. Amen ho ba? 60 segundo, papalakpakan natin ang Lord at ibibigay natin ang pinaka-the best na palakpak. Amen po ba? Praise God. At pagkatapos po ng 60 segundo, sisigaw tayo ng thank you, Lord. Okay po ba? Okay, everybody say, clap our hands to the living God. Hallelujah! Oh, come on! Give thanks to the Lord for His goodness. His love endures forever and ever. Come on! Pasalamatan natin ang Diyos. Diyos na may lalang ng langit at lupa. Diyos na nagbigay ng buhay. Shall we give the best clap of praise? Hallelujah! Hallelujah! And everybody say, thank you, Lord. Once again, thank you. Once again. Praise God and praise God. Makakaupo na po tayo o na-release tayo doon. Amen ho ba? Na-release ang pananamlay. Na-release ang anumang espiritu ng kawalan ng gana. Amen. Sabi ng Bible, let everything that has breath, praise God. Amen. And sabi ng Bible, bless the Lord, all my soul and all that is within me. Utusan po natin ang ating kaluluwa na purihin at sambahin ng Diyos. Pinaka-the best therapy po yan. At pinakamagandang gamot at bitamina ang lagi nating pasalamatan ng Diyos na buhay sa ating buhay. Amen po ba? Ito po ang huling linggo ng taong 2024. Salamat naman po, nakadalo po kayo. Ano po? Ang ilan po nating mga kapatid maaaring abala, may mga reunion, sinasamantala yung pagkakataong ibigay ang maghapon ang kanilang buhay sa kanilang pamilya, pero sana all ay nakakapakinig po ng ating FB Live. Ano po? Ang ating FB Live, libo-libo po ang nanonood nito. Luzon, Visayas, Mindanao, may taga-Saudi, may taga-Italy, taga-Hong Kong, taga-China, yung mga nagme-message po sa akin. At ang ilan po na minsan, yung message po natin, ginagamit po nila sa kanilang Sunday worship. Sa mga taga-Saudi Arabia, ayan. One time, meron po ako nakausap sa Pastors Congress. Sabi niya, Pastora, bless na bless po kami talaga sa message nyo. Talagang salamat po sa Panginoon. Sabi ko, taga-saan po ba kayo? Nagsabi po siya ng bansa. Sabi ko, kailan ba ako napunta doon? Yung pala po, yung message ay nagiging pagpapala. Amen? Di ba grateful po tayo? Sa bagay, si Pastora Diwani lang naman po ito. Pero live na nakikita po tayo. Amen po ba? Kaya napakabuti ng Diyos sapagkat ang taong 2024 ay napakaraming hamon sa ating buhay. Alam ko po yon. May mga challenges na kung saan hindi natin inasahan. Pero ang Diyos ng 2024 ay Diyos pa rin naman ng 2025. Amen. Hindi nagbabagong Diyos. Kaya naman sa umagang ito, let us end this year with thanksgiving in our heart. Amen. Amen po ba? O yun, nahuli kayo sa pagkalabit. Ha? Let us end this year with thanksgiving in our heart. So tapusin po natin ang taong ito ng may pasasalamat sa ating puso. Amen. Isasara natin ang chapter ng 2024 dahil 3 araw yata mula ngayon magpapalit na ng taon. Salubungin po natin ang paglapit ng ibang taon sa lumang taon nang may pasasalamat ang ating buhay. Psalms 95 verse 2-3 says, let us come before Him with thanksgiving and extol Him with music and song. For the Lord is the great God, the great King above all gods. Pagka ho nagbasa kayo ng Bible, i-observe nyo po, bakit ganon yung letter G ng gods ay maliit? At yung letter G ng isang God, the great God, malaki. So pagka big letter ng God, represent the God of heaven and earth.
Pag little g ng gods, ito po yung mga Diyos-Diyosan sa mundo. Amen. So, tingnan po natin yan. Kaya kapag ho kayo mag-greet, God bless you, big letter naman yung G. Tsaka huwag niyong lalagyan na GBL. Huwag na huwag ganon. Diyos ko naman, magbe-bless ka na rin na, tinatamad ka pa. Buuin nyo na. God bless you more. Amen. Bawal ang GBL sa may kawayan. Ako, binabalik ko yan eh. Saka ano yung GBL na yan? Be-bless mo na rin lang ako, di mo pa buuin. God bless. Oh, ang agang nagtaray ni Pastora. God bless us all. God bless you. Amen. So, tingnan po natin yan. Let us come before Him with thanksgiving and extol Him with music and song. For the Lord is the great God, the great King, above all gods. Diniin po dito ng author na ang tunay na pasasalamat, ang pagpupuri tanging sa Diyos lamang ng hari ng mga hari. Diyos na kinikilala rin naman ng mga Diyos ang kinikilala sa daigdig na ito. At nakita po natin dito na ang scripture reminds us that to give thanks to the Lord must be the foundation of our lives every day. Everybody say every day. In fact, having an attitude of gratitude adds to our spiritual and physical health all year round. Napakahalaga po na nakikita po natin ang mga bagay-bagay na dapat nating ipagpasalamat. Pag sinabing dapat mapagpasalamat po tayo, napakarami talagang hahagilapin tayo at hindi mo na mabibilang na dapat nating ipagpasalamat sa Diyos. Amen. Kanina sa pagbibihis po natin, salamat, meron pa tayong saplot na idadamit at itatakip sa ating katawan. Amen po ba? Salamat sapagkat heto nakarating po tayo dito. Naitawid tayo sa maghapon kahapon hanggang gabi. Madalas ko itong sabihin, marami tayong kasabayang natulog pero hindi lahat nagising. Posible po na nakagisnan yung mga pagsubok at problema na inisip nyo kagabi. But thank God, binibigyan pa rin tayo ng pribilehyo at oportunidad ng Diyos na gumising sapagkat may gagawin pa ang Panginoon. Amen po ba? Sa pagtanda ng daigdig na ito at pagrupok ng ating katawan, dapat po hindi lahat ng laban pinapatulan po natin. Dapat lahat ay pinasasalamatan po natin. Dahil walang laban ng buhay at pagsubok na hindi nakikita ng Diyos at pinapahintulutan to, ito'y makabubuti. Depende sa pagtanggap mo sa buhay. Alam nyo, ang lakas makatalino at makatatag, yung sitwasyon na ating pinagdadaanan. Amen po ba? Ako po'y nag-aral ng pagiging kumadrona. Pero sa totoo lang po, lahat ng aral na yun natatandaan ko pa. Pero ang pinakamatinding nagpahusay sa akin bilang kumadrona ay yung aktual na pagpapalabas ng bata. Sabi ng mga anak ko, kaya mo pang magpaanak, Mami? Sabi ko, syempre naman. Dahil natatak na sa isip ko at pinag-aralan ko yan. Kaya nga sabi, ang edukasyon ay hindi mananakaw, pero lalo na ang karanasan. Yung edukasyon ay nasa isip na yan. Pero yung karanasan, natanim sa puso yan para tumatag at tumibay tayo sa daigdig na ito na ating ginagalawan. Kaya ang Diyos ay naghahanap lagi ng mga taong mapagpasalamat. May yung spirit of gratitude. Naalala niyo yung 10 ketongin? Lumapit sa Panginoon, pinagaling lahat. Pero ilan no ang bumalik? Isa lang. Kaya sabi, where are you 9? 10 kayo pero isa lang ang nagpasalamat. Ganun tayo eh. Mas nakatuon tayo sa wala, sa mga hinahanap, kaysa merong tayo na dapat nating ipagpasalamat. Sakit yan ng mga Israelita nung araw. Hindi nila nakita na 40 taon na umulan ng manat pugo. Hindi nila nakita na sa pagdating po ng tag-init, may ulap na binibigay ang Diyos. Hindi nila nakita na kapag ka po nakakaskas ang kanilang paa, sa kanilang kamay, ay hindi man lang tinubuan ng kalyo, ni hindi na luma ang damit. And yet, ang hinahanap yung sibuyas, yung mga condiments. Sabi nga ni Pastora Helen, ano ba meron doon? Samantalang hindi nila nakita yung fresh manna. Yun po ang nagiging sakit ng mga ingratitude people, yung mga tao na hindi mapagpasalamat. Kaya ang nangyayari, dumadamot ang biyaya. Pero yung bang tipong nakalabas ka ng bahay, at talagang nakita mo ang liwanag ng langit, nakita mo ang sitwasyon na kung saan ay madiliman, pero alam mo may Diyos na naghihintay, may Diyos kang hinihintay, natutugon sa pangangailangan mo, mapapasalamatan mo ang Diyos. Amen ho ba? Mamaya uusal tayo ng pasasalamat at mamaya dideclare na po natin yung prophetic declaration for the year 2025. Okay po ba kayo? How can we express thanksgiving? Psalms 100 verse 4 says, enter His gate with thanksgiving and His court with praise. Give thanks to Him and praise His name.
meron ho tayong 7 napakalalaking dahilan para natin pasalamatan ng Diyos. Sa taong 2024, nadadalin po natin sa 2025. Alam niyo po, may mga bagay, pangyayari at sitwasyon na hindi na natin dapat bitbitin sa 2025. Amen. Pero may mga dapat din tayong bitbitin. Hindi po ba pagkahalimbawa ikaw ay mag-a-abroad, siyempre, konting damit lang ang susuot mo. Kung 4 na araw ka lang, 5 araw ka lang. Kahit nga taon may iiwan ka kung babalik ka sa bahay nyo di ba? Halimbawa, may kontrata kang 2 years. Siguro naman, hindi lahat ng damit mo, idadalin mo. Hindi lahat ng gamit mo. Typical sa mga Pilipinong may iiwan pa ako, di ba? Ate Puyet, may mga iniwan ka pa. Di ba? May iniwan kasi babalik at babalik ka pa. So pagka ikaw po ay aalis sa taong 2024, may mga iiwanan ka na at huwag ka nang babalikan, hindi mo na babalikan. Pero meron kang dadalhin at meron ka naman babalikan pa rin. Amen po ba? Dapat ganun po tayo para pagdating ng 2025, maaliwalas ang isip natin. Maaliwalas ang puso natin. Panibagong lakas, panibagong sigla, panibagong galak, panibagong pananampalataya ang ibibigay ng Diyos. Amen po ba? Kaya dapat sa January, attend kayo ng ating anointing service. Kasi ang lagi nating nire-release, new anointing coming from the Lord. Amen. So 7 great reason to give thanks to God. Number 1, basic po to, pero kailangan, give thanks for His love. Amen. Sino rito, wag nyo nang itaas ang kamay nyo, sino rito ang nasaktan sa taong 2024 o nakapanakit kayo? Di ba minsan kapag nasasaktan tayo, parang hindi ako love niya. Naalala ko ng mga bata pa, mga anak ko, bukang bibig po ni Bunso, kapag ka po nag-away sila na ate niya, di kita love. Pero kapag nagbati na, naku, hawak-hawak na yung leeg ng ate niya, halik na ng halik, love you ate. Minsan yung ating spiritual, parang bata tayong nagmamaktul sa sitwasyon ng buhay, no? Meron nung pagiging bata sa pananampalataya na inaasahan po natin kung anong ipinangako, sa Diyos natin gagamitin. Pero yung pagmamaktol na maliit na bagay, nagiging malaki para sa atin, immature po yun bilang Kristiyano. Sinalba po tayo ng pag-ibig ng Diyos sa taong 2024. Amen! Niyakap tayo ng kanyang pagmamahal. Sabi ng 1 John 4:8, God is love. 2024, God is love. 2025, God is love. Hanggang sa tumanda ka na, mag-senior citizen ka na at magkaapo ka pa sa tuhod, God is love pa rin taon-taon. Amen? Dapat nating pasalamatan na ang pag-ibig ng Diyos ay sumasalba. Sabi ng 1 Chronicles 16:34, give thanks to the Lord for He is good. Psalms 106 verse 1 says, praise the Lord, give thanks to the Lord for He is good. His love endures forever. Amen. Bakit daw dapat pasalamatan ng Diyos? Ang kanyang pag-ibig ay pangwalang hanggan. Hindi na expired. Hindi kagaya ng kaibigan mo, kamag-anak mo, na nagkasubukan lang kayo, wala na, tumilampo na yung pag-ibig sa kalsada. Pero si Lord, kahit nasusubukan tayo, nag-message ako sa GZ ng JIL May Kawayan. Hindi naman pang inyo lang. Reminders. Isara nyo ang 2024 nang ibinibigay nyo ang ikapo nyo para sa Lord. Kasi 2025, ready for new, greater things. Huwag nyong iwanan ang utang ng Diyos. For leaders, workers lang to, pero kung gusto nyo mag-join, okay. Di ba? Kasi pinakita ng Diyos sa akin, maraming magyayamanan sa JIL May Kawayan. Mami ako, 2 sasakyan ang ide-dedicate ko. Leader, worker yan. Ako sabik mag-dedicate galing sa kongregasyon. Taon-taon na lang, di ko na mabilang ang mga dinededicate kong sasakyan. Puro leader. Amen. Galing naman sa kongregasyon. Ang huli yatang dinedicate na galing sa kongregasyon kay Ate Erma, na ginagamit pa ngayon ng church minsan. Si Lord after sa ating mga wants and needs. Amen ho ba? Kaya dapat tayo, natututunan nating pagpasalamat ang napakaraming bagay. Sa pagpapasalamat po, bumubuka ang langit at hinuhulog ang biyaya at pagpapala. Sabi ng Psalms 107 verse 15, let them give thanks to the Lord for His unfailing love and His wonderful deeds for mankind. Sa mga panahon na nagseselpiti tayo, nai-insecure tayo, yakapin po natin at payakap tayo sa pag-ibig at pagmamahal ng Diyos. Sa bahay po namin, meron kaming malaking puno. Alangan po yung puno sa bahay namin.
Kasi po ang nangyari noon, wala pa kaming bahay, wala pa kaming lote, may paboritong halaman si Pastor Jan. And one time, nag-outdoor po kami somewhere in Bulacan. Meron pong malaking doon. Pedilip ba? Tawag doon. Basta meron yun. Binigyan ko si Ate Pel noon eh. Malalaki yung dahon. Malaki pa sa mukha natin yung dahon. Ang tibay ng dahon noon. Pwede kang kumain sa dahon noon eh. Ang presyo ho noon, per feet. So, yung per feet po noon, 1,500 per feet po noon. Nung nandun po kami sa resort, nakita po ni Pastor Jan yun. Titig na titig siya, sabi niya, pag nagkabahay tayo, gusto ko meron ito. Gusto ko meron ito. Tapos sabi ko, saan ba nabibili yan? Nagtanong kami doon sa resort, sabi niya, mahal pala yun. Nadinig po nung caretaker. Nakilala po pala ako. Nung pauwi na po kami, humahabol. Sabi niya, excuse me po, pastora po. Inanuho kayo, itinapyas ko po kayo. So, itanim nyo lang po yan, itanim nyo lang po. Napakabilis po ng paglaki niyan. Tapos sabi ni Pastor Jan, magkakabahay tayo. Sabi ko, ano makinalaman ng puno? Kasi sabi ko pag nagkaroon tayo ng bahay, itatanim ko yung puno. Wala pa tayong bahay, pero meron na magiging puno. So tinanim niya ho sa lata. Ganyan lang ho kalaki. Tumagal po yun, mga 1 taon, hindi lumalaki talaga eh. Pero buhay. 2 taon, hindi Pagkaraan ng 3 taon, nagkaroon ho kami ng bahay. Itinanim po namin. Pag tiningnan nyo po, compare yung 3 taon sa ganyang kalaki, tingnan nyo po yun, maaakyat nyo po, malulula po kayo pag inakyat nyo sa taas. At sobrang laki. Sumisilong nga ho ako doon pag napakainit eh. Ano po ang message nito? Sabi ko, ang galing ni Lord. Isa pang napakaganda ho rito, sabi ni Jan, one time, nakatitingin siya, bakit? Shh, baka mabulabog yung mga ibon. Pero mo nakita ko po, meron hong 2 mag-anak na ibon na namahay doon. Natuluho-luha ko, sabi ko, tingnan mo itong mga ibon na ito. Sabi ko, pinubuhay ng Diyos. At kung mga ibong ito nakikilala tayo, dapat ipagpasalamat nila sa Diyos na may puno sila, na puno ni Pastora, na binahayan nila. Di ba napakaraming dapat ipagpasalamat? Isinasalba ng mga inahing ibon na yun yung kanilang mga anak. At minsan umulan. Sabi ko, Dad, paano yung mga ibon? Paano natin i-rescue? Alalang-alala kami sa mga ibon. Paglabas po namin, naku, sasaya po nila. Imagine na kung saan, bumagyot umaraw, nandun sila. Tapos ang ingay-ingay nila, ginigising nila kami tuwing umaga. Nagsasabog po kami ng bigas sa umaga. Babaan po sila, kaya hindi ko na kailang pumunta ng Paris. Talaga mga Maya, babaan ng babaan dyan, babaan ng babaan. Yung mga ganong kabababaw na nagpapasalamat sa iyo, na aalis ang stress mo, nakikita mo talaga yung kagandahan at kalwalatian ng Diyos at yung pag-ibig niya talaga sapat-sapat. Kung naghahanap po tayo ng comfort sa tao at di tayo ma-comfort, mabibigo tayo, pero yung pag-ibig ng Diyos, nakaka-comfort po yun. Amen po ba? Palakpakan natin ang Lord. Ikaw, how has God shown His love to you? Huling tanong ko po yan sa number 1. How has God shown His love to you? Number 2, give thanks for His provision. Kamusta po ang taon nyo? Nagkulang po ba ang Diyos? Nadahu po ba tayo? Nahubaran ba tayo sa sobrang kahirapan ng buhay natin? Sabi nga kanina ni Pastor Joey, mahilig daw siya sa sapatos, siya mang sapatos niya, pero hindi lahat yun araw-araw, sabay-sabay niyang naisusuot. Kahit ilan ang kwarto ng bahay natin, sa loob ng isang araw, isang gabi, hindi mo lahat matutulugan yun. Ang daming pagpapalang dapat nating ipagpasalamat. Amen ho ba? Ang dami. Sino rito na stress kasi hindi malaman kung anong isusuot sa dami ng damit? O baliktarin natin, sino rito ang na-stress kasi iyon at iyon ang sinusuot? Pareho lang naman yan eh. Na-stress ka kasi ito na naman ang susuot ko. Palit-palitan lang. Alam niyo ho ba nung araw, 3 lang ang damit ko, consistent ako. Jobos ko lang yun. Jobos lang yun. Alam niyo jobos, di niyo na naiintindihan yun. Jobos lang yun. Consistent yun, ilang taon. Tumatayo ko sa pulpit. Biro mo, ilang kami magkakapatid, 8 kami. Tapos ilan ang babae, 4. Mula sa panganay hanggang sa huli. Yung napagkaliitan nila, ako na ang susuot, de marupok na. Biro mo, kadalagindig mong tao, may ang suot mo'y parang mga pang bugi-bugi nung araw. Alangang-alangan talaga sa itsura ko.
Pag nabili ako ng damit ng inang ko, yakap-yakap ko po yun. Bakit? Ay, hirap ibili eh. Ang damit ko, ang nanay ko, late na nga lang sumamalob ko eh, bumili ho ng lagayan ng pagkain. Tapos yung lagayan ng pagkain namin, paminggalan tawag doon. Binigay sa akin, o lagyan mo ng damit. Nagawang bumili ng lagayan ng pagkain, pero lagayan ng damit ko, sa kahon lang nakalagay. Eh sa bagay, ano ba ilalagay? 3 lang. Pero ang bait ng Lord, Ate Dali, nagkaroon ako ng Bible study. Yung Bible study yon, company, pagawaan ng mga silindres. Pagawaan ng mga bio dress. Plains and prince dress. Oh, hindi kayo makarelate doon. Sila heart evangelista nagsusuot nun. Linggo-linggo, walang eksahirado. Laging ako model ng damit. Tinatahe ko ng mga namananahi doon. Kahapon nga, nandun pa ho yung, sabi ko, hindi kita malilimutan kasi dinamitan ako ng lugar nyo. Imagine that. Purihin ang Diyos. Nagkaroon ako ng Bible study, pagawaan ng sapatos. Buwan-buwan, bago sapatos ko. Napakabuti ng Diyos. Nagkaroon ako ng gawain, lugawan. Ako po, talaga naman pagkasarap-sarap ng lugaw. Ang Diyos talaga, Diyos na kung saan ay nagkakaloob ng mabubuti at magagandang bagay. Amen po ba? Napakabuti ng Diyos. Balik tayo sa mga Israelita na walang ginawa kundi magreklamo. Lagi na lang hinahanap ay wala. Pero ang Diyos napakabuti sa lahat. Sabi nga ni King David, "The Lord is my strength and my shield. My heart trusts in Him and my helps me. My help lives for joy and with my song I praise Him." Naranasan ni David na sa gitna ng laban, ang provision ng strength niya, walang iba kundi si Lord. Sabi ni Daniel sa Daniel 2:23, "I thank and praise you, God, my ancestor. You have given me wisdom and power." Ang provision naman ng Lord, hindi material lang. Amen ho ba? Hindi pinansyal lang. Naalala ko po for the glory of God, na-diagnose si Pascay, ang laki ho ng bukol sa thyroid, sinlaki po ng itlog. Talaga yung maghapong yun, parang grabe talaga. Kaya kong ibigay na lahat. Wala na, ayoko na ng lahat. Kapalitan ng buhay ng anak ko. Yung maghapong yun, parang 10 taon. Nakalimang doktor kami. Gabi pumunta ako rito. First time in my life, pumunta ako ng simbahan. Ang damit ko pang water baptism. Wala na. At may mga araw, aminin ko sa inyo, hindi agad ako nakarecover. May mga time nagigising ako, tumutulo luha ko. Mixed emotion. Tinatakot ako ng kaaway. Pangalawa, nagpapasalamat ako. Kasi parang isang araw lang yung sitwasyon na yon. And one time, for the glory of God for the glory of God, dumanggap po ng bonus si Pascay. Sabi niya, hindi ko malilimutan yung sinabi ng anak ko. Gusto niyang ibili ng pamasko yung daddy niya. Eh, syempre, kami mga nanay, perahin mo na lang. Nakakahiya naman sabihin, perahin mo na lang. Lalo pag tinitingnan yung presyo. Gusto namin, nagkakalabitan kami. Kwenta kami ng kwenta. Kaya lang, don't grieve yung mga taong gustong magbigay. Huwag mong pangunahan. Amen. Maliban na magtanong ng ano ang gusto mo. At kayo naman gustong magbigay, huwag nyo nang itanong, sasabihin ko, naku, okay lang, imbestigahan nyo. Ganun lang yun. Manner sa pagbibigay. Joke yon pero totoo. Eh then, nung si Pastora Kai, sabi niya, Ma, gusto kong magregalo sa lahat. Kaya lang, paano ko ibabudget to? Siyempre, tabi mo yung tithes, tabi mo yung pledges mo. Tapos ano ibibili na yung daddy niya, nakadalawang luwas kami, ayaw talagang bumili ng daddy niya. Umiyak ko si Kai, sabi niya, Ma, Daddy, bakit ba ayaw mo? Sabi niya, nung Pastor's Month, di kita na, every occasion kasi nagre-regalo yan eh. Pastor's Day, di ko kayo narigaluhan. Nung birthday mo, hindi naman kita narigaluhan kasi yung motor, hindi naman ako bumili noon eh. Pinrovide ng Lord, iyak na ng iyak. Sumigaw na sa kotse, nasa super kami. Sigaw na sabi niya, Ma, Daddy, nung ako'y muntik nang mamatay at ma-diagnose, di ko alam kung anong stage ng cancer. Wala nang halaga sa akin ng pera. Ang pinapahalagaan ko yon, mga taong gusto kong paligayahin. Sa church nga, sabi niya ganun, lahat sila hindi naman close sa akin, pero binigyan ko, kau pa. Hindi, yun pa rin ang stand ko. Sabi ko, Daddy, ano ba gusto mo? Sabi mo lang kung cash. Sabi niya, yun pa rin stand ko. Anak, ipunin mo yan, ganun rin. But panalo pa rin po si Kai. Sabi ko, anak, ibigay, Daddy, pasayahin natin yung anak mo. Ayun, nakita nyo, nakapost. Nakakatakot pong mag-post, baka sabihin ganun. Kaya nagpapaliwanag ako. Kung kami lang po, di namin kayang bumili at ayaw namin yun, pero gusto namin paligayahin ang anak ko. Sabi niya, Ma, hindi naman natin alam kung rapture na bukas eh. Hindi natin alam kung kailan na. Gusto ko ibigay yung the best gift sa inyo. Siyempre, sa kanya, dahil may pera, ang best gift, mahal na presyo ng regalo.
For the glory of God po yun. Sabi ko, salamat sa Lord, kasi pag mahal mo ang Diyos, hindi mo pepresyohan ng Diyos, hindi mo kukwentahan ng Diyos, ganun din sa mga taong mahal mo. Amen po ba? Kaya wag tayong mag-alala sapagkat mismo ang Panginoon ay inirigalo niya para sa iyo para lamang ipakitang walang pangangailangan mo ang hindi niya kayang ibigay. Philippians 4:6, do not be anxious about anything but by prayer and petition with thanksgiving present your requests to God. Amen. Tanong, in what situation has God provided for you? Ano ang mga pangangailangan natin? Sa tingin niyo po sa buhay natin sa nagdaan na hindi ba tumugon ng Diyos? Ang lagi naming usapan nito, pag may hinihingi tayo sa Diyos at hindi niya binigay, mas maraming pasasalamat. Sapagkat pinakailaman tayo ng Diyos, mas magandang ibibigay niya. Amen po ba? Mas the best ang ibibigay niya. Matuto lang tayo maghintay, sapagkat ang Diyos ay nagkakaloob sa tamang oras at panahon niya. Number 3, give thanks for His forgiveness. Taas ang kamay sa loob ng isang taon, di nagkasala. Ipako sa krus. Lahat tayo, ako. Walang panahon ng buhay ko sa taong 2024 na hindi nagkasala. Na hindi dumating sa point na may lumabas sa bibig ko na hindi maganda. Nasa isip ko, nagkasala ako. Nasa damdamin ko, nagkasala ako. But thank God, ang taong ito ay punong-puno ng pagpapatawad ng Diyos. Kung paanong si Haring David, si Pedro, at ang ilang mga tao sa Biblia ay recipient ng pagpapatawad ng Diyos. Sabi ng Isaiah 12 verse 1, I will praise you, Lord, although we were angry with me, your anger has turned away and you have comforted me. Tanong, nagagalit ba ang Diyos? Nagagalit ang Diyos sa kasalanan pero hindi sa makasalanan. Nagkakaroon ng consequences pero nandoon ang comfort ng Lord sa lahat ng mali na desisyon at ginawa nating pagkakamali. Sabi ng Psalms 103 verse 2-3, praise the Lord, my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your sins. So every believer throughout the ages has been able to hold unto the same promise of receiving God's forgiveness for sin. Do not condemn yourself. Kung dumarating man na tayo nahuhulog sa pagkakasala, kung tayo man minsan ay nagkakamali, wag nating kondinahin ang ating sarili o wag nating payagan ang kaaway na kondenahin tayo. Ang Diyos ay pag-ibig, Diyos na nagpapatawad. Pero hindi siya nagkukonsinting Diyos. Hindi yung nahulog ka na, patuloy kang nagpahuhulog-hulugan. Kapag nagkasala po tayo at nakatikim na tayo ng consequences, madala na po tayo. Ang aral lang po sa amin, lagi ni Pastor Jan, pag nagkakasakit tayo, evaluate agad. Baka naging sobra na yung takaw natin, di na tayo nagpa-fasting, ganun ka straight. Pag tayo nagigipit, baka naman hindi tayo nagtatights, o kaya sobra na yung pagyakap natin sa pera, o baka naging madamo tayo, baka naging gastador tayo. May effect kasi lagi. Iba ang pagsubok sa consequences. Baka mamaya, yung taong 2024, yung kawalan natin, yung bankruptcy natin, sakit karamdaman, naging daan lamang na iniisip natin, pagsubok to, baka mamaya naging problema na yan dahil bunga ng mali na ginawa po natin. Usap-usap po kami, sabi ko, ang aayusin natin ngayon, yung ating una, spiritual life natin. Mas pag-igihin ng devotion, ang Bible and fasting. Family ko po to ha. Family altar, pag-apuyin lalo. Sabi ni Pastor Jan, lagi na lang yung dalawa nating anak, di nakakasama sa family altar. Basta tuloy natin, tayong dalawa, gabi-gabi, family altar. Check agad yun. Pangatlo, yung finances natin. Na pagdating ng 15 katapusan, wala na, ang hirap nang gumawa ng message. Bakit? Nandiyan na si Judith. Di ba? Bill, Judith. Di ba? Although may provision ng Lord, pero di ba mas maluwag kung halimbawang kahit paano may naitatabi ka na isusukso ka? Hindi nakakanakaw ang kaaway at matalino kang bawat bitawan yun. Sinabi nga kahapon ni Brother Eddie, sabi niya, be a good steward. Maging mabuting katiwala tayo. Kanina, sabi ko habang may kausap ako, yung pera sa church na ginagamit para sa church, ingatang mabuti. Dahil galing yan sa mga taong hindi nyo alam kung paano inabot ang kanilang mga ikapo. Walang kaluluwa na hindi dapat na masayang. Alam niyo po ba, breaking the record for the glory of God. Nanawa po yung ibang mga Adapa family natin, saan ka nakakita mula nung bumagyo hanggang mag-anniversary, hanggang magpasko, dikit-dikit na, lagi silang may ayuda. Ako man, nagtake, hanggang sa may natitira na, sabi ko, ano to? Sobra po. Pa-praise God, dati kulang na kulang, pati bigas namin
Dumating ho sa point, pati bigas na personal namin ni Pastora Helen na ibibigay namin eh. Ngayon nakita ko sa bahay, sabi ko, ba't may 4 na kabang bigas dito? Yun pala, regalo na sa amin. 4 o 5 kabang bigas. Nung isang taon, yung bigas namin, actually, naka5 kabang bigas kami ng pag-aabot. Kay Pastor Jan, sa ilang gawain, sige, bigay natin. Kada may nagre-regalo, bigay natin. Abi, makita-kita ko kanina, bakit may 5 kabang bigas pa rin eh? Imagine yung provision pagbabalik ng Diyos. Amen po ba? Nandyan po ba kayo? Walang aanihin kapag di nagtanim. Yung provision, mayroong tawag doon na divine provision. Walang nagbigay na hindi binalikan ng Diyos. Ang sarap magbigay kay Lord. Ang sarap magpautang sa Diyos. Kung kay Bombay, ilang percent ba kay Bombay? 10%? 5%? 15%? Ewan ko. Ha? Lulubog ka raw doon eh. Si Lord, kapag pinautang mo, Lord, utang mo to ha, kinoconvict mo ko, tulungan ko to eh. Ikaw magbabayad nito. Pag binalik ng Lord yun, hindi mo kayang kwentahin kung gaano karami yung tubo na binigay ni Lord. Amen po ba? Ako, pag nagbibigay ng damit dito sa kapatiran, pagdating ng third service, sinasabi ko, huy, bihisa natin yung mga taga-third service. Kailangan pag umaten sila pag linggo. Yun nga lang, kailangan required, kasing katawan ko, kasing katawan ni Kai, kasing katawan ni Pastora Helen. Si Pastora Helen, hanggang kongregasyon niya, minsan nag-aabot-abot eh. Bakit? Bible study niya, ukay. Bible study niya, kay Dr. Iñiguez. Bible study niya, gulayan. Subukan yung awayin niyan. May kaibigang abogado yon. Hindi ka natutubuan ng araw. Demandado ka agad. Subukan niyo akong awayin. Kahapon no, isang araw po, natawa po ako eh. Nag-stuck yung kotse namin. Nagmamadali kami, papunta kaming PG. 3 oras kami sa kalsada. Pastor Ate Dali. Tawag na yung mga kaibigan kong pastor. Pastor, ay nahanap ka na rito, nasan ka? Binicturean ko na lang. Huminto yung kotse namin. Huminto. Si Pastor dyan, namula agad yung mata, stress agad. Kasi uso ngayon, sa sobrang stress, pumuputok po yung ugat ng mata. Sabi ko, Daddy, hindi life and death yan. Gusto lang kunin nila yung kotse, basta wag lang kunin ang buhay mo. Ganun lagi pananaw natin. Nasagi po yung kotse pa namin, sagi. Kapal na ho ng gurnis na gano'n. Ang nakasagi, motor nakakarag-karag. Tapos yung nakasagi, siguro nakitang ayos-ayos ko, didimanda raw kami sa barangay. Sabi ko, ano po ba kailangan nyo? Hindi, kailangan mo. Sabi ko, humihingi po kami ng pasensya. Hindi, kasi binangga nyo. Sis, Brad, tingnan mo yung sugat ng kotse namin. Wala akong pakanam yan. Ganun. Wala. Sabi niya, babarangay ko kayo. Sabi ko, 1, 2, 3, 30 minutes. Babarangay daw ako. Babarangay ako. Gagano. Sabi ko, hindi na tao kausap ko. Brother, tatawag lang ako. Tatawagin ko, tumawag ako ng mga pulis. May Bible study tayo sa pulis. Lahat ng matataas sa kilala ko. Sabi niya, may bindumating. Sabi niya, di mo ba kilala yan? Si Pastora Diwani yan. Nakatitig na gano'n. Sabi ko, sige, okay, magbaranggayan tayo. Ayaw mo sabihin. Gusto ko lang sabihin sa'yo, wala kang plaka. Paso rehistro mo. Di ho, pinapatawad ko na po kayo. Pulasan silang lahat na ganyan. Alam mo, ang galing din ng Lord no? Kahit na si sitwasyong ganon, di namin mapigil na magpuri sa Panginoon. Bakit ka? Huminto ka sa gitna ng araw, may lakad ka, nakaka-stress, paano mo pasasalamatan ng Diyos? Alam mo, sabi ko kay Pastor Jan, pasalamatan natin ng Diyos. Kahapon, nasan tayo? Pulilan, Plaridel, Kalumpit. Mula umaga hanggang gabi, 3 bayan yung pinuntahan natin, di tayo na-stuck. Pag alis natin, along may kawayan, pagpasok natin ng Pandayan, doon huminto. And praise God, nandun lang si Pastor Art, siya humila nung sasakyan. Kung paano tayo aalis bukas, paano tayo aalis? Praise God, manawa siyang masira. Hindi kami mananawang umalis. Sa gusto niya, nagawa siya. Alis kami kinabukasan. Ganun lang yun. Manawa kang manira, hindi kami mananawang pumunta kung saan-saan. Minsan hindi natin binibigyan ng mas mahalagang dahilan para magpasalamat tayo sa Lord. Thank you, Pastor Art, nandyan ka sa gitna ng aming kawalan. Bigla mong hinila yung sasakyan namin. Dinala mo doon sa church na Malhakan, nandun po yung manggagawa ng sasakyan ni Pastor Jan. Salamat talaga. Sa bagyot, sa problema, sa hirap man ng araw at 3 oras kang na-stress, pero praise God, ang Diyos ay may provision pa rin. Amen ba? Palakpakan natin ang Lord. Pinilit namin wag magkasala, wag magreklamo. Sabi namin, heto na, paparating na, bibigyan na tayo ni Lord. Nape-pressure na si Lord. Monthly, sira
Di ba? Salamat sa Lord kasi pinauuna niya yung mga mahal kong manggagawa na binibigyan ng mga bagong sasakyan. Sabi ko, de manawa ka manira. Kabi-kabi lang kapitbahay ko ngayon. Meron akong Ebi. Meron akong Marifel. O, di ba? Kabi-kabi lang. Meron akong Helen. Alam niyo po ba si Pastor Helen? May sasakyan na. O, di ba? Diyos ko naman. Ano ba si Pastor Helen? May nag-love gift na sasakyan. O, di ba? Maliitan lang love gift. Grabe. Ang hina ng palakpak, di nila naintindihan. Maliitan lang. Jeepney lang naman na sasakyan. 1.5 million lang, pero second hand. 1.5, 1.7 million. O, alam nyo ba yung CMT ko? Meron na rin sasakyan. X-ray lang naman. Tama ba yung pangalan? X-ray. X-ray lang naman. Parihin ng Diyos. Kabi-kabila. O, yung isa kong Vios na white yan. Ebi, kaya lang ang susi, laging dala sa opisina. Isang tawag lang, di ba? Nung araw walang ganyan di ba, Ate Dali? Ngayon, hera na, pag Sunday, atin halos lahat ng sasakyan. Napakabuti ng Diyos. Number 4, give thanks in good times and in bad times. Dapat nating pasalamatan ang Diyos, hindi lamang sa mabubuting oras, mabubuting panahon, kundi minsan sa mga hindi maganda o kagandahang panahon. 1 Thessalonians 5:16-18, rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Give thanks in all circumstances. Sa Tagalog, pasalamatin natin ang Diyos sa anumang sitwasyon ng ating buhay. Why God commands us to give thanks in every circumstances? First, God wants us to give thanks in the good times because thanksgiving promotes God's glory and develops humility in us. Sa mga magagandang bagay, pasalamatan natin ng Diyos at ito'y nagpapakita ng kapakumbabaan na sinasabi mong apart from God, I can do nothing. Salamat sa mabubuting bagay. Salamat sa provision. Salamat sa mga trabahong ibinigay ng Diyos sa atin. Amen? Salamat sapagkat ang Diyos ay patuloy na nagbibigay ng mabubuting bagay sa kanyang mga anak. Second, God wants us to give thanks in the difficult times because it is an act of faith. Everybody say, act of faith. Sa mga panahon na tila baga hindi yata maganda ang sitwasyon ngayon, paano mo pasasalamatan ng Diyos? Salamat sapagkat hindi man maganda ang sitwasyon, maganda pa rin ang iniisip ng Panginoon. Look at Joseph, Gideon, Moses, David. Diba sa simula ng eksena ng kanilang buhay, hindi maganda Pero sa bandang gitna, papahuli, pinakita nating nalwalhati ang pangalan ng Diyos. God wants us to give thanks in the difficult times because He wants us to learn to walk by faith and not by sight. Amen. We cannot always understand what happens in life if we depend our senses. Life will be like a roller coaster. If we learn to depend on God, life will be steady. We can know peace even in the confusing time. Sabi nung iba, roller coaster daw ang buhay. Minsan nasa ilalim, minsan nasa taas. Pero ang nagtitiwala pa ka sa Lord, steady yung buhay. Amen. Ang buhay pananampalataya, kapag nagtutuloy-tuloy ka, dapat tuloy-tuloy ang biyaya. Ito ang aking motivation sa mga leader. Kung sa secular tumataas ka, sa ministry dapat pantayan tumataas ka. Hamon ko po sa CMT, for the glory of God, wala akong CMT na hindi na-promote sa labas. Sinabi ko po sa kanila yan. Dahil iba yung commitment nyo. Pag sinabi ko, mag-leave kayo, usap tayo, meeting po namin hanggang 2:00, 1:00, overnight. Walang tulugan yan. Lalo ho ngayon, inaayos na po natin yung pastors' yung conference natin, LWTC, plus yung ating gagawing gathering ng mga leaders, workers. Ang dami itong January to, 3 programa. Kung di ako nagkakamali, 3 ang major program ng JIL May Kawayan. Iba pa ho yung sa Bunlo. January ho yun, So mag-iisip niyan, CPC, CMT. Yan lagi kong luhod, Panginoon, kung nagbibigay sila ng oras, lagi pang sila taya. Pagka kinulang ng budget, tawag sa CPC, CMT, oy, taya tayo dito. Meron tayong tutulungang tao, may kailangan tayong tulungan. Kaya sabi ko, hindi itaas ng Diyos ang kabuhayan nyo. Nandyan po ba kayo? And praise God. CMT ho pa lang at CPC, for the glory of God. Yung tithes po natin, ayos na yun. Amen ho ba? Lalo next year. CMT at CPC, tithes pa lang po niya, for the glory of God. Bine-bless po ng Lord. At yung mga top leader natin, hanggang sa pinakamaliit na manggagawa.
Meron nga tayong mga nanay, walang trabaho, may blue envelope eh. Hindi natin alam saan galing. Siguro sa bulsa na asawa nyo, no? Walang mga trabaho, pero may mga blue envelope. But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. 1 Corinthians 15:57. Number 5, give thanks for His Word. Salamat po, dahil kung walang salita ng Diyos sa nagdaang taon at sa mga susunod na taon, mga malalatang Kristiyano tayo na sasalubong sa panibagong taon. Sabi ng Colossians 3:16, let the message of Christ dwell among you richly as you teach and admonish one another with all wisdom through psalms, hymns, and song from the Spirit singing to God with gratitude in your heart. Psalms 119 verse 62, at midnight I rise to give you thanks for your righteous laws. Kaya napakahalaga na pagmulat pa lamang ng ating mata, nananawagan po tayo, meron po tayong prayer watch, may dawn watch po tayo. O habang may ginagawa po kayo, hindi man kayo makaupo, buksan nyo po yung link, makikita nyo po doon, may mga declaration, may mga panalangin po tayo. And next, give thanks for His people. Apostle Paul often expressed gratitude for his fellow Christian, for the encouragement and support they gave. He recognized that God was ministering to him through those believers, while giving them a chance to know the joy of serving the Lord, feeling the power of community brought out praises. Sabi ng 1 Thessalonians 1:2, we always thank God for all you continually mention you in our prayers. Philemon 1:4, I always thank my God as I remember you in my prayers because I hear about your love for all His holy people and their faith in the Lord Jesus Christ. Alam niyo mga kapatid, lahat ng tao sa loob ng iglesia, sa lugar na meron po kayong pinupuntahan, pagpapala pong lahat yun. Kasama ba yung nang iinis sa akin, ang babash? Lahat po yun pagpapala. Hindi lamang po yung paborito kayo, nagbe-bless sa inyo, hindi lamang po yung nagregalo sa inyo pag Pasko. All people you meet on the path of life have something to teach you. There is a purpose for everyone you meet. Some people come into your life to test you, some to teach you, some to use you, and some to bring out the very best in you. So doon ma-identify, ano ba ang ginawa ng taong ito sa akin? Itong taong ito, ginamit lang ako, pero naging pagpapala. Bakit? Natuto ako. Ito, naging daan para masubok ako. Lahat yan pagpapala. Walang hindi pagpapalang tao sa buhay natin. Kung titingnan lang po natin dahil ito ay mabait, ako nasanay kahit gaano, for 35 years in pastoring, iba-ibang tao na po dumaan sa buhay ko. Iba-ibang leader na po. Kaya inihahanda ko sa inyo na ang manatili hanggang wakas, yun lang ang makakasama sa eternity kapag nagpatuloy. Come and go lang ang tao sa church. Maaaring makamatayan o mawala dahil nasaktan, umalis, lumipat, o tuluyan ang nag-backslide. Kaya dapat ang unang pagmamahal natin sa Diyos. Kasi pagka sobra tayong man-pleaser, pag nawala yung taong gustong-gusto natin sa loob ng church, pati tayo mawawala. Hindi tayo sumusunod sa Diyos dahil lamang sa tao. Kundi nandito tayo, una, mahal natin ang Diyos, may direction ng Diyos, at alam nating may agenda ang Diyos. Pangalawa, mahal natin ang lahat ng tao sa church. Amen po ba? There is a purpose for everyone you meet. Some people come into your life to test you. Alam niyo, minsan nagkita-kita kami magkakaibigan. Kwentuhan kami. May mga lumabas sa bibig namin, sabi niyo, natatanda mo si ano? O yun yung nag-ano sa atin, nagsumbong sa atin. Na tayo nagkokodiko, ganun-ganun. Natandaan namin. Tawanan na lang O natatandaan mo si ganito? Tatandaan. Pero may lesson lahat. Kaya wag tayo maging bitter person, kundi maging better person. Amen. Huli na po ako, magpapasalamat na tayo sa Lord. Give thanks for all His plan for us. God is a God of plan. God is a God of objectivity. God is a God of purpose. May plano ang Diyos, may gagawin siya sa buhay ng bawat isa. Give thanks for His plan for us. The Apostle Paul wrote repeatedly that the followers of Christ have been set apart by God. He taught the believers have the privilege and responsibility of growing in holiness and joining the Lord in His work. Diretso lang po tayo, may gagawin ng Panginoon. Ako lagi kong iniisip, sabi ko, purihin ng Diyos, buti na lang, naka-jackpot ako kay Lord. Ano yung jackpot? Champion dito. Kumbaga, sa mga labanan, panalong-panalo kapag ka ikaw ay nagpatuloy sa Diyos. Masasaktan, oo. Mahuhulog pa minsan-minsan, pero tayo lang,
masasaktan, pero magpagaling lang. Ang Diyos ay hindi nagbabago. Diyos na nagpapala noon, ngayon, at magpakailanman. Laging may plano ang Diyos. Sabi ng 2 Corinthians 2:14, "But thanks be to God who always leads us a captives in Christ's triumphal procession and uses us to spread the aroma of knowledge in Him everywhere." 1 Corinthians 15:57, but thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Balik po ako ng tanong sa inyo. Ano yung mga bagay-bagay na dapat nating ipagpasalamat sa Diyos? Sa kabila ng iba't ibang hamon ng buhay, salubungin po natin ang pasok ng taon na punong-puno ng pagpapasalamat. Napakarami po. Ako lagi ko sinasabi, pagka maglilipat na ang taon, syempre tinitingnan mo yung family mo, yung ministry. Ito lang ikot ng buhay namin Pamilya ko, tsaka church, pamilya ko, church. 16 years old pa lang ako, 54 na po ako ngayon. Pamilya, church, pamilya, church. Mga anak ko po, pamilya, church, pamilya, church, pamilya, church. Yan na po yun. Para po kaming isda na pag tinanggal mo sa church, parang wala na kami buhay, hindi kami makakasurvive. 4 na sulok po ng buhay namin. Pagka po tiningnan nyo yung dugo namin, ang lumalabas doon, yung pagmamahal sa church, paglilingkod. Pagka in-x-ray mo puso namin, lalabas pa rin doon. Ang isa sa hindi namin kayang isuko, yung paglilingkod at yung pagmamahal sa Diyos. Salamat po sa Lord sapagkat walang lugi na magmahal at maglingkod sa Diyos. Minsan sinasabi ko po sa mga, buti nga kayo, may trabaho kayo sa secular. Ginagamit nyo lang ang faith nyo pagkakakapusin na kayo. Kami, for how many years? Wala kaming titingnan. Diba nakakaibsan yung, di bale sa akin may pera ako sa katapusan. Kami, for how many years? Diyos lang talaga. Pananampalataya, ultimong perdible, natututunan ko pag-pray. One time, mag-speak ako sa JILCF, buka ng buka yung aking dibdib. Malapit na akong sabi ko, Lord, mag-provide ka ng perdible. Punta ako ng CR. Makita-kita ko ba naman may nakaiwan ng perdible? Sumulat na lang ako, thank you pera muna, babalik ko. Pagkatapos ko magturo, binalik ko yung perdible. Imagine yung provision ng Panginoon. Minsan dumating sa point, sabi ko, naamoy ko yung pabango ng ani. Gustong-gusto ko yung pabango. Lord, gustong-gusto ko yung pabango. Hindi ko maalam kung ano pangalan ng pabango. One time, birthday ko, may nagbigyan ng regalo, nung inamoy ko, ito yung gusto-gusto kong pabango. Doon ko lang nalaman, ito pala pangalan ng pabango. Imagine. Kaya hindi ako nahihiya. Nabubuhay po kami sa bigay ng Diyos sa palad ng mga tao na nagiging pagpapala buhay. Hindi ako nahihiya doon. Lagi ko sinasabi sa mga anak ko, nag-aral kayo kasi may mga kinausap ang Diyos. Hindi ko hinold up yan, hindi ko pinaringgan, hindi ko inutangan. Kaya ang pangarap ko sa mga anak ko, pag kayo nakapagtapos, nakapagtrabaho na maganda, magpaaral din kayo. Balik natin ang balik. For the glory of God, meron tayo mga musician dati. Magpahanggang ngayon naman, mamisa-misa. May mga dancer tayo. Yung mga estudyante natin, inaabot-abutan po natin yan ng pamasahe. Tama na siguro yung 500 sa linggo. Nagtanim lang ako na nagtanim do. Nagtanim lang ng tanim. Hindi ako nahirapang pag-aralin si Kai. UE po. UE ka ba, anak? Hanggang ngayon, di ko alam kung ano tinapos yan Biro mo, nakapagpatapos ako ng UE. Pagkatapos, nag-masteral pa. And praise God, sana matapos by faith in Jesus' name. Magdo-doctorate po si Kai, PhD. Wala na yatang sawang mag-aral. Nung tinitingnan namin ang tuition, anak, presyo palang pang mayaman to. Pero nasanayan na po namin, hindi kami natatakot sa presyo. Dahil ang Diyos, walang presyo-presyo. Maliit lang sa Diyos yan. Amen po ba? Palakpakan natin ang Lord. Tandaan niyo po, huwag niyong hayaang umikli ang buhay niyo sa pamagitan ng mga non-living things lang. Pag sobra-sobra ang yakap natin sa mundo, makabibitaw tayo kay Kristo. Bitaw sa mundo, yakap kay Kristo, at ang pagpapalay pupunta sa buhay niyo. Palakpakan natin ang Panginoon. In conclusion, in this age, we are even closer to seeing the return of Christ, that you awaken us to greater determination to be known as God's children and more gratitude for His wonderful promises. Saying thank you to God hardly seems like enough in light of all His blessing to us. But whenever we do that, we gladly receive our praises. Thankfulness will bring us to a place of humility and a place of joy, and that is how God wants us to live every day. Sa huli, Psalm 116, 12-14 says, "What shall I return to the Lord for all His goodness to me?
I will lift up the cup of salvation and call on the name of the Lord. I will fulfill my vows to the Lord in the presence of all His people. Aawit po tayo, suluhin mo muna. Pakinggan nyo muna mabuti to ha. Bago tayo sumamba ng sabayan sa Lord. Habang kinakanta niyan, namnamin po natin yung kabutihan at pagpapasalamat sa Diyos. Sobrang team song po ng family namin ho to eh. So namnamin po natin as we continue to give thanks unto God. Pagpasalamat po natin sa Diyos ang napakaraming bagay. Ang napakabuting bagay na binigay niya sa atin na hindi kayang bilangin. Pwede ba nating alayan ng Diyos ng pagsambat, pasasalamat? Bigay natin yung pinaka-the best na pasasalamat. Pakinggan nyo po muna habang minemeditate natin yung awit na ito. Come on, Ann. I love you, Lord. Let us meditate His goodness. For your mercy never failed me. In all my days, I've been held in your hands. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. From the moment that I wake up Yes, Lord. until I lay my head, oh, I will sing Napakabuti mo, of the Panginoon. goodness of God. Thank you, Jesus. Oh, we give you praise. And all my life you have been us give faithful. Habang pinakikinggan po natin, lagay po natin ating kamay And sa all bahagi ng my ating puso. life you have Namnamin been ang kabutihan ng so, Diyos. As you close your eyes, just close your eyes right now. Pakinggan lang po natin yung awit. Just close your eyes. Oh, I will sing Hallelujah, Jesus. of the goodness Oh, thank you, of Lord. God. Oh, we give you praise. And all my life you have been This is our prayer, faithful. Lord. Hallelujah. And all my life you have been so, so good. This is our prayer, With Lord. every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness Shall we all rise? of God. And all my life, let us lift our hands. And all my life you have been Let us give thanks to faithful. God, the author and the finisher of our faith. You have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Let us lift our hands. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. When my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness, Lord, your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. When my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life Lift your you hands. have been faithful. Napakabuti mo, Diyos. Napakatapat mong Diyos. And all my life you have been so, so good. Pwede mo bang maghawak-hawak tayo ng kamay? With every breath Prophetic that gesture. I
able. Oh, I will sing of the goodness. Kami ngayon, kami bukas, kami pa sa mga susunod na taon, O Diyos. O God, narito po ang mga magkakahawak na kamay. Maaring ang ilan po dito hindi magkakamag-anak, magkakapatiran lamang po dito sa iglesyang ito. Dinideklara po ng aming mga buhay sa pamagitan ng paghahawak-hawak ng kamay. Ang ilan po ay magkakamag-anak, magkakapamilya. Kami ngayon, kami bukas, hindi hanggang gitna lang at sa mga susunod na panahon, maglilingkod ng may pananampalataya. Pagpalain mo po ang aming mga mahal sa buhay, ang aming hapagkainan. Bisitahin mo po kami bago maglipat ang taon ng aming sambahayan hanggang sa mga susunod ng panahon ng aming buhay. Inaangkin po namin ang laging pagbisita mo sa aming kabuhayan, sa aming relasyon, sa aming katawan na minsan, Panginoon, ay nagkakaroon ng sakit karamdaman. Nagtitiwala po kaming may kaya kang gawin, O Diyos. At inaangkin po namin, Panginoon, na walang imposible sa iyo. Lord, inaangkin po namin from north, south, east, and west, O God, in the name of Jesus, the name above all name, Lord. Inaangkin po namin ang katagumpayan. Salamat, Panginoon. Inaangkin namin ang kagalingan, kalakasan, bagong pananampalataya na mula sa iyo. To you all the glory, all the praises. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen.